Yang lang, paglabag sa sadyang pananakit, pag-aabala sa gulo, sobra sa depensa, pinagsamang parusa, 3 taong pagkakakulong. Maganda ang pag-ugali sa loob ng bilangguan. Ngayon ay nakalabas na matapos ang parusa. Nandito ang iyong wallet, susi at cellphone. Ito ang anak mo. Hindi namin aalagaan si Nuan-Nuan. At ito ang divorce agreement. Magpirma ka na agad. Huwag mong hadlangan ang buhay ng anak ko. Kung wala ng problema, lumabas ka na. May pila pa sa likod. Opo. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik mo, kuya. Suwerte. Kuya lang. Dito kami para sunduin ka pa uwi. Kuya lang. Huwag mo nang tawaging kuya lang. Kuya lang. Ito ang anak ko. Ito ang anak ko. Ito ang anak ko. Cute, di ba? Wang Yi. Pagkatapos nito, gusto ko nang mamuhay ng tahimik at maayos. Ayoko nang makihalo sa gulo. Dito ka muna umupo. Siyang lang ba ito? Ako ito. Yung. Gusto kong makita ang batang ito. Nuan. Balak mong ampunin. Anong trabaho mo? Kung balak mong ampunin, kailangan naming magsagawa ng pagsusuri sa mga nag-aampon. Para dito, hindi po ako nag-aampon. Ako ang tunay na ama ng batang ito. May hawak akong ganito, sertipiko ng pagkakakilanlan mula sa pulis. Totoo bang ikaw ang tatay ko? Siyempre, ako ang tatay mo. Ang nanay ko, bakit hindi siya sumama sa iyo para sunduin ako? Yung nanay mo, siya. Kaligayahan, buhay, pakiusap kung mauna ka. Baba na, anak. Mabilis, malapit nang lumampas sa oras. Tumakbo. Hello, delivery. Dad, wag mo na akong ipapadala sa delivery lagi. Magkakaroon na ako ng late sa school. Minsan lang naman ako mahuhuli. Hindi naman siguro magsasalita ang teacher tungkol dito, di ba? Pero ngayong linggo, pang-ikalawang beses na akong nahuhuli. Kung mahuhuli pa ako ngayon, aakyat na si Madam sa magulang ko. Tinatawag din ng mga magulang. Umupo ng maayos. Magpapabilis na si tatay. Sige na. Helmet. Late na ang delivery na ito. Ayaw na ng customer. Gawin mo na lang tanghalian. Alam ko na. Sasundo kita mamaya ng gabi. Alam ko na. Bayan. Station Master, hinahanap mo ba ako? Ang galing mo. Nasa listahan ka na. Pinakamataas sa negatibong feedback. Kahit na may reklamo, still number 1 pa rin. Yang lang. Gusto mo pa bang tumigil? Kahit mag-deliver ka ng pagkain, di mo pa rin magawa. Station Manager, kailangan ko lang magpadala ng anak. Magpakalma ka muna. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sa susunod na buwan, sisikapin ko talaga. Wala nang susunod na buwan. Magbihis ka na at umuwi na. Huwag, Station Manager. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sisiguraduhin ko na. Hindi ko na magagawa. Sasabihin ko sa'yo ng diretsyo. Ang tunay na dahilan kung bakit kita tinanggal. May isang customer na nagreklamo. Ayaw niya ng taong nakakulong. Na naghahatid ng pagkain. Walang pakiramdam ng seguridad. Sa hinaharap, hindi na tayo tatayo. Hindi na kami tumatanggap ng may kaso sa record. Umalis ka na. Ling, tumatanggap pa ba kayo ng tao dito? Hindi na. Ayaw namin ng may kaso sa record. Umalis ka na agad.
Kaya kong gawin ang kahit ano. Hindi kami tumatanggap. Tumingin ka lang. Pasensya na. Hindi kami tumatanggap ng may criminal record. Subukan mong magtanong sa ibang lugar. Pasensya na. Pasensya na. Sige na. Tera, tatay. Bakit ang tagal mong dumating ngayon? Ngayon lang kita naabutan. Di ba't maglalakad lang naman tayo? Nasaan ang electric scooter mo? Tatay. Hindi kita gustong lokohin, anak. Nawala na naman ang trabaho ko. Pero huwag kang mag-alala. Agad akong maghahanap ng trabaho. Agad kong babayaran. Ang matrikula mo. Sige ba? Kaya sa susunod, wala na ba talagang libreng delivery na makakain? Wala na nga eh. Star. House. Tatay, bukas ay weekend. Sasamahan kita maghanap ng trabaho. Sige, okay. Kumusta? Nakikita ko na naghahanap kayo ng driver. Pansamantalang driver. Hindi pang matagalan. Bumalik kasi ang boss namin sa bansa. Magiging ilang araw lang siya dito. Pansamantala lang, ayos lang. Basta may trabaho, ayos na. Ilang taon na akong nagmamaneho. Dati akong karerista. Marami akong karanasan sa pagmamaneho. Ito ang anak ko. Walang ibang mag-aalaga sa kanya ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko dadalhin ang bata kapag nagtatrabaho ako. Sige, lumapit ka na. Ginoong Zew, ito siyang lang na nag-a-apply bilang iyong driver. Hindi mo ba ako pinangakuan na kapag nagbuntis ako, hindi ka na makikipaglaro sa kanila? Maghanap ka na ng trabaho para mabuhay tayo ng maayos. Meron. Malaki. Nasaan ang boss? Kapatid, kumakain siya. Masarap ba? Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa? Nanghihingi ng utang. Pakibilis ang bayad, kahit kaninong utang kinukuha mo. Alam mo ba kung sino ang may-ari nito? Lolo, nandoon ang kuya ko. Kung ganoon ang sabi mo, parang hindi mo nirerespeto ang kuya ko. CJ, mga kapatid, sirahin niyo siya. Simulan niyo na. Laban kami sa inyo. Tayo na. Babayaran mo na ba? Babayaran ko. Hindi pa ako natutulog. Huwag mo akong hawakan. Tingnan mo kung anong oras na. Anong oras na? Hindi pa ba 3:00 ng madaling araw? Hindi pa ba sumisikat ang araw? Halikan mo ako. Lumayo ka. Nakipaghabulan ka na naman ba sa kanila? Kasama ko naman ang mga tropa. Pinangako mo ba sa akin? Nakapagbuntis na ako. Hindi ka na makikipagloko sa kanila. Maghahanap ka na ng trabaho. Magsama kayo ng maayos sa buhay. Lagi mong sinasabi yan araw-araw. Nakakainis ka na ba? Ikaw? Tatay, siya ba yun? Siya nga. Siya ang nagdala ng mga tao para sirain ang tindahan namin. Noodles. Ayos. Ayos. Ayaw mo na bang mabuhay? Sino man ang may utang, sino man ang akuin mo. Mga kapatid, sali kayo. Huwag lang nakatitig, tumakbo ka na. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan ninyo ang asawa ko. Mahal. Putang ina ninyo. Huwag. Kami ang may kasalanan. Ihingi kami ng tawad sa kanila. Mula ngayon, sana maging ligtas tayo.
Ang akusadong si Yang Lang, nagsagawa ng sadyang pananakit, nagsimula ng gulo. Labag sa batas ang sobrang depensa. Hatulan ng 3 taong pagkakakulong. Anak ko, lumabas na ang hatol kay Yang Lang. Magtatagal siya ng 30 taon sa bilangguan. Hindi na niya naingatan ang anak namin. Nanganak siya ng anak. Magpakasal na lang tayo sa kanya, maghiwalay na tayo. Isa siyang walang kwentang tao, kahit magbago pa siya sa bilangguan. Bata pa ang anak ko, hindi kita pwedeng pabagalin sa buong buhay niya. Kasunduan sa diborsyo, napirmahan na ng anak kong babae. Anak, ipinapasok kita sa ampunan sa South City. Ginoong Yang. Lumabas ka muna, CJ. Si Ginoong Yang ba ito? Magpakilala ka muna. Ako. Tatay, magsalita ka naman. Tatay. May anak na si Ginoong Yang. Mahal. Ito si. Pasensya na. Ito ang aking fiancé. Nasa interview ako. Lumabas ka muna. Hindi na kailangan. Pakiramdam ko hindi ako bagay sa trabahong ito. Tara na. Regalo ito sa'yo ni tita. Ikaw ba? Ang batang kasama niyang lang ngayon. Salamat sa'yo, tita. Pwede mo bang bigyan ng pagkakataon ang tatay ko bilang driver mo? Talagang kailangan niya ng trabaho. Si tatay mo ba ang nagpadala sa'yo? Hindi, lihim akong pumunta dito mula sa tatay ko. Nakulong ang tatay ko ng 3 taon. Walang ibang kumpanya ang tumatanggap sa kanya. Patuloy siyang naghahanap ng trabaho. Pero, paano naman ang nanay mo? Wala akong nanay. Walang nanay. Paano pwedeng wala? Anong pangalan mo? Ako si Yang Yanuan. Asawa. Naisip ko na isang magandang pangalan para sa anak natin, na siguradong maganda pakinggan. Yang Yanuan ang pangalan. Ang ibig sabihin nito ay, iniisip ko ang ibig mong sabihin. Kumusta? Anak, ilang taon ka na? Ako ay 8 taong gulang. 8 na ako. Warm. Saan ka pumunta? Lagi kang hinahanap ni Dad. Alam mo ba, Dad? Sa susunod na punta mo, sabihin mo kay Dad, para hindi siya mag-alala sa'yo. Naiintindihan ko na. Pasensya na, bata pa siya kaya hindi pa siya nakakaintindi. Pasensya na kung nakapag-abala kami sa'yo. Tara na. Yang Lang, huwag kang aalis. Kanino ba anak sinuanuan? Kausapin kita. Kanino ba anak sinuanuan? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't ikaw ang ayaw kay Nuan-Nuan noong 8 taon ang nakalipas? Pinapunta mo ang nanay mo na dalhin ang bata sa kulungan. Pagkatapos nyon, hindi ka na muling nagpakita. Ako ay nakulong ng 3 taon. Paglabas ko ng bilangguan, pumunta ako sa orphanage para kunin ang bata. At kinuha ko siya. Ngayon, tatanungin mo pa ako. Kanino anak si Nuan-Nuan? May pakialam ka ba sa akin? Ah, ganito pala. Pasensya na. Noong araw, nanloko sa akin ang nanay ko. Sabi niya na miscarry ako. Nanloko sa'yo ang nanay mo. Sige, tatanungin kita, nasaan ang kasunduan sa diborsyo? Niloko ka rin ba ng nanay mo tungkol dito? Ako. Sige na. Huwag ka nang magsalita. Noon, ako ang may kasalanan sa'yo. Pero ngayon alam ko na ang pagkakamali ko. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ngayon naman, masaya ako kasama ang anak ko. Sana sa hinaharap, huwag mo na kaming guluhin. Anak. Natanong mo na ba kung ano ang ibig sabihin ni Nuan-Nuan? Gusto ba niyang magkaroon ng isang ina? Yang Lang, hindi ka pwedeng maging makasarili ng ganito. Yang Lang. Tatay, ako na ang magluluto. CJ. Hindi pa nababayaran ang upa ni Yang Lang ng 3 buwan. Kung hindi niya babayaran muli, pwede kitang paalisin dito ah. Maaari kitang paupahan sa isang taong nakulong na. Nagawa ko na ang lahat ng maaari. Huwag mo naman akong gawing mahirap. Daddy niyan Nuan, bayad sa tuition ni niyan Nuan ngayong semester. Bakit hindi pa nababayaran lahat? Palagi ka nalang ganyan. Paano ko ipapaliwanag ito sa taas? Tatay, nawalan ng kuryente.
Siguro wala nang pambayad ng kuryente. Babayaran ni tatay ngayon. Tatay, kumain ka ng pansit. Tatay, paano kung pumunta ako sa school ngayon at sabihin sa guro na mag-drop out na ako? Sa ganitong paraan, hindi na tayo kailangang magbayad ng tuition. Huhu, anong silbi ng hindi pag-aaral? Kaya ng tatay ko ayusin ang pera. Umalis ka na agad. Sino ka ba talaga? Ako. Kung pupunta ka lang dito para humingi ng tawad, hindi na kailangan ganoon. Hindi na mahalaga kung patawarin o hindi. Dumating ako ngayon para hilingin kay Nuan-Nuan na sumama sa akin sa ibang bansa. Ano ang sinabi mo? Gusto kong sumama si Nuan-Nuan sa akin sa ibang bansa. Si Nuan-Nuan ay anak ko. Pinayagan mo siyang mag-abroad kasama mo. Naisip mo ba ang nararamdaman ko? Noong bata pa ako, hindi ako marunong mag-isip. Nagigala ako, nakikisawsaw sa masama. Ngayon, alam ko na mali ako. Patawarin mo ako, kahit anong gawin ko, tatanggapin ko. Pero hindi mo pwedeng kunin ang anak ko. Siya rin ang anak ko. 18 taon na ang nakalipas ng mga anak ko ng si Warm. Sinabi ng doktor na hindi na ako pwedeng magkaanak. Nawalan ako ng karapatang maging ina. Ibalik mo si Warm sa akin. Mas maganda pa ang buhay na kaya kong ibigay sa kanya. Basta pumayag ka lang. Yung 1 milyon na to sa'yo. Sino ba nang hihingi ng pera mo? Alam kong may pera ka, pero hindi mo pwedeng saktan. Dignidad ko bilang magulang. Kapag nawala siya, wala na akong makukuha. Hindi ko talaga ipapasa ang anak ko sa'yo. Kapag nawala siya, wala na rin akong makukuha. 1 araw lang, pahintulutan mo akong makasama si Nuan-Nuan ng 1 araw. Kung hindi siya makasanay sa ating buhay, hindi ko na siya muling makikita, ayos ba? Tatay, nandito na ako. Ziba. Hindi ka ba kumain ng tanghalian? Kumain na ako. Pumunta si Auntie Izaw sa akin kaninang tanghali. Dinala niya ako sa Western Restaurant. Itong 2 buwan, iniingatan ko para sa tanghalian bukas. Lihim kong dinala para sa'yo. Mahal kita. Ibalik mo sa akin si Nuan-Nuan. Maaari ko siyang bigyan ng mas magandang buhay. Anak, tatay, bibigyan kita ng 1 araw na pahinga bukas. Sasamahan mo si Tita Zu na lumabas at maglaro. Mali. Kailangan pa pong maghanap ng trabaho si tatay. Sama ka kay Tita Zu para maglaro. Sasundukan ni tatay mamaya ng gabi. Sige, gusto kong maglaro ng bumper cars. Masaya ka ba ngayon, Nuan-Nuan? Masaya, Tita Zhao. Siguro hindi pa nakakain si tatay ko. Pwede ba natin siyang isama? Siyempre, pwede naman. Ang bait ni Nuan-Nuan, ang responsableng bata. Tagay. Tito dito. Ang gwapo mo, Tito. Hindi pa kita nakitang nakasuit noon. Ikaw, gago. Nuan-Nuan, tingnan mo kung ano ang gusto mong kainin. Ito. Nasaan si tatay? Pareho lang ang order ko sa anak ko. Salamat.
Lin Feng, nakipagkita na kayo dati. Kumusta? Yang lang, pwedeng kang lumabas sandali. Yang lang, yung sinabi ko kanina, sana pag-isipan mong mabuti. Sino na nag-enjoy na naglalaro kasama ko ngayon? Sana magustuhan mo. Maibabalik mo ba sinuanuan sa akin? Ibabalik ko sa'yo. Alam ba niya na anak mo sinuanuan? Nabanggit ko na sa kanya, pumayag siya na aalagaan niya ng maayos sinuanuan. Hindi ako naniniwala, hindi ba't ngayon mo gustong dalhin ang bata? Sa ibang bansa, saan ka nangyayari nung siya ay umiiyak? Siya, saan ako? Sabi mo patay na ako. Bakit hindi mo sinabi sa kanya ang totoo? Para hanapin niya ako. Hanggang ngayon, hindi pa niya alam na may isang ina siya. Makatarungan ba ito para sa kanya? Ikaw yon. Dahil sa'yo, 8 taon nang walang nanay sinuanuan. Dahil sa'yo, hindi ko nagampanan ang tungkulin ko bilang ina. Inalagaan mo na siya ng 8 taon. Pwede mo ba siyang ibalik sa akin? Ako ba ang may kasalanan? Tito Zhou, oras na para kumain. Sana ay pag-isipan mong mabuti. Sa huli, hindi mo kayang ibigay ang buhay na tulad ng kay Nunu sa bahay. Pero kaya ko. At alam mo bang nakulong ka na? Alam mo bang may isang ama na isang manggagawa sa rehas, na nakararanas ng maraming pangmutya at diskriminasyon? Pagdating ng panahon, dadala ko siya sa ibang bansa para sa isang bagong kapaligiran. Walang nakakaalam ng kanyang nakaraan, at walang magdudulot sa kanya ng diskriminasyon. Mag-isip kang mabuti tungkol dito. Bintana. Kainin niyo ng mainat. Talagang may batang puso si Is Yang. Kumakain siya ng children's meal na parang bata. Yang lang, sana ang mga sasabihin ko ngayon ay iyong pag-isipang mabuti. Mahal ko ang tatay. Tatay, sabi mo si Tita Zufingyi, bakit siya mabait sa akin? Mahal ko, hanap. Piraso. Tama, tatay. Nahanap mo na ba ang trabaho? Kung hindi pa, pwede kang magtanong kay Tita Zhu. Binabahala mo pa ang tatay mo. Nahanap na ng tatay ko ang trabaho. Araw-araw bayad, may pera ka agad araw-araw. At saka, nung kanina umakyat ang tatay ko, bayad mo na ang kuryente. Tuloy lang si tatay sa trabaho. Para sa tuition mo, matutustusan na natin ang renta. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sige na. Tatay, bumili si Tia Zhu ng maraming regalo para sa akin. Tingnan mo, ang relo na regalo ni Tita Zhu sa akin. Halaga nito ay 10,000. Napakamahal din ng drone para sa mga bata na ito. At ang damit na ito ay 3,000. Bumili rin si Tita Zhu ng isang laptop para sa akin. Tatay, tingnan mo ito. Kaya lahat ng kaklase ko sa klase ay may computer na. Ako rin ay mayroon na. Sa susunod na computer class ko, hindi ko na kailangang tumingin sa computer ng iba. Tay, hindi mo na kailangang ihatid ako ngayon. Sasakay ako sa sasakyan ni Tita Zunuan. Pangtanghalian naman. Tay, sabi ni Tita Zhu, dadala niya ako kumain ng malaking handa sa tanghali. May nakalimutan ka na naman bakunin. Paupa naman. Nabanggit ko na ba sa'yo? Kung hindi ka magbabayad ng upa, lumayas ka na. Kuya landlord, nakahanap na ako ng trabaho. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Malapit na akong makuha ang renta. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Sira mo na ang mga gamit. CJ! Tama na, wag nang siraan. Wag nang siraan, wag nang siraan. Hindi pwedeng siraan yan. Hindi pwedeng basagin ito. Lumayo ka na. Ito ang bahay ko. Kung hindi ka magbabayad ng renta, huwag kang umasa na maninirahan dito. Kuya, may-ari ng bahay. Sabi mo pa napapalayasin mo ako. Saan naman kami ng anak ko titira? Wala kayong matitirhan ng anak mo. Wala akong pakialam. Kung wala kang pera, bakit ka magkaanak? Kaya mo bang alagaan, ikaw? Kuya landlord, pwede bang bigyan mo pa ako ng konting oras? Ako.
Pakiusap, tulungan mo ako. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Pakiusap na, pwede na ba? CJ, yang lang. Huwag mong sabihing walang puso ako. Bibigyan kita ng huling araw. Kung bukas ay hindi mo pa rin mabayaran ang renta, ikaw at ang anak mo ay lumayas na at matulog sa kalsada. Ang anak mong lalaki kasama ang ganitong lalaki ay napapahamak din. Yang lang, tandaan mo. Bukas, aalis na tayo. Dad, nandito na ako. May magnanakaw sa bahay. Nadumihan pa ang mga libro ko. Hindi mo kayang bigyan sino-anuan ng marangyang buhay. Pero kaya ko. Alam mo ba kung gaano karaming pang-aalipusta at diskriminasyon ang nararanasan ng isang ama na bilanggo sa paggawa? Kung bukas ay hindi mo mabayaran ang renta, ikaw at ang anak mo ay magtungo na lang kayo sa kalye para matulog. Lumayas kayo doon. Tatay, mag-aaral na uli ako ng computer sa susunod. Hindi ka na kailangang tumingin sa computer ng iba. Itay, di ka masaya. Anak, may sasabihin si Itay sa'yo. Sa totoo lang, si Tia Zo ang nanay mo. Matagal ko nang alam iyon. Sinabi ni Tita Zo sa akin na pagkatapos ay sasama ako sa kanya sa buhay. Sige ba, paano naman si Papa? Hindi sasama si Tatay sa inyo. Ayoko na. Sumunod ka. Ayoko. Sumunod ka. Kasama si nanay mo. Ano mang kailangan mo, meron kami. Maghahanap pa si nanay ng bagong tatay para sa'yo. Yung nakita mo kanina, si Tio Lin. Sabi ko ayoko. Huwag mo akong gawing parang bola. Hinahampas-hampas. Gusto kong tumira dito. Ayokong maging anak ng iba. Anong sinasabi mo? Huwag mo nang itapon. Tatay, huwag mo akong paalisin. Hindi na ako tatanggap ng regalo ni Tita Zo. Mula kay Tita Zo. Sinasabi ko sa'yo, huwag nang itapon. Naririnig mo ba? Kung hindi kita papaluin ngayon, ako ang anak mo. Tumayo ka. CJ, itaas mo ang ulo. Anong silbi kung sumunod ka sa akin? Hindi ko pa nga mabayaran ang matrikula mo. Hindi ko rin mabayaran ang renta. Hindi rin ako makahanap ng trabaho. Kung sasama ka sa akin, mahirap na lang ang buhay natin. Alam mo ba yan? Umiiyak. Aalis na ako. Tatay, huwag mo na akong hampasin. Umalis na ako. Halika. Lumakad ka. Tatay, kung gusto kong mabuhay ng mahirap kasama ka. Ayoko. Layo ka. Aalis na ako. Painitin mo siya. Nakarating na ba siya sa'yo? Nasa kwarto. CJ, medyo pilyo siya. Huwag mo siyang pagsabihan. Hindi mo na kailangang sabihin. Siya ang anak ko. Yang lang. Pagkatapos mong umalis, ibibigay ko sa'yo ang 1,000,000. Bilang kabayaran sa'yo. Ayoko ng pera mo. Kung bakit ko ibinigay si Nuno sa'yo. Dahil mas maganda ang buhay na kaya mong ibigay sa kanya. Hindi ako nagmamakaawa. CJ, malapit na kaming umalis ng bansa. Sana sa hinaharap, huwag na kayong mag-abala sa amin. Hindi ko na gagawin. Mabilis din akong aalis. Tatay, ikaw ba to? Bakit hindi ka nagsasalita? Miss na kita. Sagutin mo ako. Hinding-hindi na ako. Magtanggap ng regalo mula sa iba. Sapat na ang kumain ng manto araw-araw. Magluluto ako para sa'yo. Pwede bang umuwi na ako? Tatay, ang nakakainis mo talaga. Nakaabala ka sa pagtulog ko, alam mo ba? Pasensya na, tatay. Nakaabala ako sa pagtulog mo. Lakas. Kick. Nuan-nuan. Nagawa na ang lahat ng gamit. Tayo na. Tatay. Ayokong iwan ka. Nuan-nuan. Umalis na ako, tatay. Huwag mo na akong saktan, aalis na ako. Mahal kita, kulay. Akin. Mahal kita, kulay. Mahal ang mundo. Tatay, ayaw kong iwan ka. Anong silbi kung sasama ako? Hindi ko nga kayang bayaran ang tuition mo. Kung gusto kong maghirap kasama mo. Ayoko talaga. Umalis ka na, tatay. Tatay, huwag mong paalisin ako. Hindi na ako tatanggap ng regalo ni Auntie Sue. Muling magpapasalamat na lang ako. Sundan mo ang nanay mo. Pagkatapos, makakamit mo ang lahat ng gusto mo.
Tatay. Tatay. Mahal ko. Mahal ko. Dito, tumayo ng maayos. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Huwag kang tatapak dito. Hindi ka rin lumalaki dito. Baka kulang ang nutrisyon mo. Tatay. 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 Hindi. Hindi mo alam ang tanong na ito. Ang dali-dali nito. Sobrang inis na ako sa'yo. Sabi ko, isulat mo na. Huwag mong ipahamak ang sarili mo. Tatawagin na naman ng guro ang mga magulang. Natatakot talaga ako sa kanya. Halika. Ilan ito? Hindi ba't katumbas ito ng 15? Isulat mo, tatay. Mahal na landlord, nasaan ba talaga ang tatay ko? Ang tatay mo. Pinataos ako na. Ikaw na rin, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang pagpapaupa ko ng bahay. Umalis ka. Umalis ka na. Tatlo. Tatay, nasaan ka ba talaga? Hindi na kita mahanap. Kumain na. Tatay. Tatay, huwag mo na akong paalisin. Nuan-nuan. Ayos ka lang ba? Sobrang nag-aalala si mama. Wala siyang sakit. Tumakbo. Tumakbo. Hindi pa nakakain ang pagkain. Yang lang, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sabi mo naman na, hindi ka na magpapakita kay Nuan-nuan. Ako. Tatay. Daddy. 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 Do a. And then Yang, na ko naiintindihan, ang nararamdaman mong ayaw mong iwan ang anak. Pero ngayon ay, wala pa kaming matitirahan. Paano kami magpapalaki ng anak? Tungkol sa baong pagkain na ito. Kainan sa kalsada, kakain ka, magdudumi ka. Yang lang. Kung talagang mahal mo si Nunu, huwag na siyang muling makita pa sa harap mo. Huwag, tatay. Ayokong iwanan ka. Tatay, huwag. Huwag. Ginoong Yang, sana makagawa ka ng tamang desisyon. Hindi mo mabibigyan si Nuan-nuan ng magandang buhay. Pero kaya ko. Tatay, ayaw kong umalis sa'yo. Huwag, tatay. Dragon 55,555. Anak. 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 Daddy. Son. Daddy. Rush over. Daddy. Daddy. Yang lang, are you crazy? One word, pahintulutan mo akong sabihin pa ng isang salita sa anak ko. Tatay. Anak, hintayin mo si tatay. Babalik si tatay para kunin ka sa loob ng ilang araw. Sumpaan natin. Yang lang, ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw ang nagsabi noon, na ibabalik mo sa akin si Nuan-nuan. Ano bang ibig mong sabihin ngayon? Ako ang nagsabi. Pero si Zunuan, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Anong pagkakataon ang gusto mo? Isang buwan? Hindi, kalahating buwan. Ipapakita ko sa iyo ang pagbabago ko. Patutunayan ko, na kaya kong bigyang buhay si Nuan-nuan, ng magandang buhay. Magkaroon tayo ng realismo. Zunuan, ayaw kong ipangalan sa ibang tao ang anak ko. Nuan-nuan, mag-aayos ng transfer ng paaralan. Kailangan pa ng isang linggo. Talagang hindi pwedeng magkamali ang tao. Kung hindi, hindi na makakaahon sa buhay. Kung hindi, hindi makakaahon sa buhay.
Narinig ko na ang tungkol sa mainit na bagay mula sa mga kapatid. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Basta't magsalita ka, agad na ibabalik ng bata sa iyo. Ano ang kukunin? Dumating ako dito para sa iyo. Gusto ko sanang itanong kung mayroon kang mabilis na paraan para kumita. Nangong, nag-collect tayo ng protection fee. Sasabihin ko sa iyo Ngayon, lahat ng protection fee sa South City. Sa atin na. Mag-ipon tayo. Ngayon, kasama ko ang anak ko sa pag-collect. Ano na ang susunod? Kasama mo rin ba ang anak ko sa pangungulekta ng proteksyon? Sabi ni Zunuan, basta't may kakayahan ako ngayon. Patunayan ko ang sarili ko, na mapaligaya si Nuan sa magandang buhay. Ibabalik niya sa akin ang anak ko. Walang problema si Wang Ji, pera lang naman yun. Gaano karami ang kailangan? Mga pare, binigay ko na lahat sa inyo. Alam ko na magaling ang mga pare ko. Pero huwag muna ngayon. Langga, ikaw. Makinig ka sa akin. Kung malaman ni Zunuan na utang ko ang pera ko, hindi niya kailanman ibabalik sa akin ang anak ko. Minsan ay titingnan niya ako ng may paghamak. Kaya gusto ko pa ring subukan ito sa sarili ko. Bro, ikaw, hindi mo naman balak na bumalik sa track, di ba? Wag na, pare. Aaminin ko, talaga namang ikaw ay isang top racer dati. Pero matagal ka nang hindi nakakasakay ng kotse. At saka, ito ang pinaka-elite na death race sa bansa. Kailangan mong pumirma ng kasunduan sa kamatayan. Gusto kong sumali. Sumali ka. Wala ka pang kotse. Lunggo, hindi mo naman balak dalhin ito sa death race, di ba? Wang Yi, alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga para sa isang racer na makuha ang unang pwesto? Ano ang pinaka-importante? Pagliko, syempre. Sino bang hindi marunong magbigay ng gas sa tuwid? Tama. Basta't ayaw kong mamatay. Walang makakapigil sa akin. Zunuan. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay. Ilipat ang rehistro ni Nuan at palitan din ang apelyido. Paano ang linya Nuan? Ang ganda naman pakinggan. Papa. Sa araw ng pangalawang araw, birthday ni Nuan na. Pagdating ng panahon, tatawagin ko siyang lang. Magpaplano tayo ng sabay. Nais makabalik sa pinakamahusay na kalagayan at bumalik sa laro. Ganun lang kasimple, brother lang. Anak, tiyak na isasama ka ni Papa pauwi. Huwag ka munang mag-practice. Nag-text si Zunuan sa'yo. Sinabi niyang magkakaroon ng birthday party ang bata bukas. Song, malinis. Nuan. Maligayang kaarawan. Tita Zhao, darating ba ang tatay ko ngayon? Siya. Dumating na ang stylist. Dalhin muna natin si Nuan para magbihis. Pwede bang hindi napalitan? Ngayon maraming tao ang pumunta para sa kaarawan ng anak ko. Mga kasosyo sa kumpanya, mga kaibigan mula sa Kyoto, na ipaalam ko na lahat. Nakaayos ka ng ganito. Mainit-init, pwede bang magpalit tayo ng damit muna? Hintayin kita matapos magbihis. Darating na ang tatay mo. Totoo ba? Darating ang tatay. Ang saya. Tara na, linisin. Huwag siyang papasukin. Mas mabuting paalisin na lang siya. Siguraduhin magawa ang tungkulin. Pwede ba? Sabi ko, alam mo ba kung anong lugar ito? Pasok ka lang ng pasok. Pasensya na po, Kuya Security. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos kanina. Nagdiriwang po ang anak ko ng kaarawan sa loob. May dala po akong cake para sa kanya. Pakisuyo po, pakiusap na makapasok. Umalis na kayo. Nagdiriwang ang anak mo ng kaarawan sa loob. Huwag ka nang magbiro. Para kang batang paslit. Anak mo ba pwedeng tumira dyan? Totoo, nasa loob talaga ang anak ko. Para sa birthday niya na inorganisa ng nanay niya. Ang pangalan ng anak ko ay Yang Nuan. Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Meron kaming birthday celebration ngayon. Tingnan mo, pero hindi tumatawag ang kaarawan. Ano bang sinasabi mo tungkol kay Yang Nuan? Dapat Lin Nuan. Kapatid, mukhang matanda ka na rin. Huwag mong isipin ang mga kalokohan. Magsikap at mamuhay ng maayos. Ito ba?
Hindi ito lugar para lang magpakasasaka. Hindi ako nandito para manloko. Talagang ipinagdiriwang ng anak ko ang kanyang kaarawan dito. Papasukin mo na lang ako. Huling beses ko nang sasabihin sa'yo. Walang kaarawan ng anak mo dito. Gusto mo bang pumasok ng puwersa? Mga kuya, huling babala na ito sa inyo. Kung saan ka nanggaling, doon ka na bumalik. Anong ginagawa mo? Nag-aaway kayo. Assistant Wu, ang lalaking ito ay kahina-hinala. Sinasabi niyang siya ang anak niya. Sa loob, nagdiriwang ng kaarawan. Kailangan pang pumasok ng pilit. Hinaharang ng mga security. Magpahinga. Tumindig. Dito ang anak ni General Lin. Nagdiriwang ng kaarawan. Sino ka? Ginoong Lin. Ikaw ang nagsasabing si Lin Feng, di ba? Si Ni Anuan ay hindi anak niya. Anak mo. Karapat-dapat ka ba? Yan ang anak ni Ginoong Lin natin. Totoo, anak ko siya. Papasukin mo ako. Pwede kang pumasok. Nasaan ang imbitasyon? Hindi mo ba talaga akalain na kahit sino ay pwedeng pumasok sa kaarawan ng anak ni Ginoong Lin? Wala. Kung ganoon, umalis ka na, bata. Bibigay ko sa'yo ang huling pagkakataon. Kung hindi ka aalis, wala na kaming pakialam sa'yo. Sugod. Ingat ka sa pag-alis, huwag nang iwan. Pigilan siya. Gusto pa niyang pumasok na walang permiso sa bahay ni Ginoo Lin. Talagang walang takot. Suntukin mo hanggang sa mapatay. Tingnan mo. Tatay. Tatay. Huwag niyo akong gagambalain sa tatay ko. Tatay, ayos ka lang ba? Tatay, ayos ka lang ba? Bastos na bata. Ayos lang si tatay. Maligayang kaarawan. Anong nangyayari? Gusto nitong pumasok ng walang permiso. Director Lin, we used a little trick. And Xiang is Nuan-Nuan's biological father. I explained this to you very clearly before. Without Ding Xiang, I would not have Nuan-Nuan as Ding Son. Ding Xiang, sorry about that. It is your fault for not informing the people below. Ipaliwanag ng maayos. Huwag kang makipagtalo sa kanila. Walang anuman. Ito ang birthday cake na inihanda mo para kay Nuan-Nuan. Saktong may inihanda rin ako. Isang cake. Una na ako. Tatay. Huwag kang umalis, tatay. Yang lang, sandali lang. May gusto akong sabihin sa'yo. Gusto kong ilipat ang rehistro ni Nian Nuan sa pangalan ni Lin Feng. At ang apelyido ni Nian Nuan. Gagawin kong Lin. Gusto kong ilipat ang rehistro ni Nian Nuan sa pangalan ni Lin Feng. At ang apelyido ni Nian Nuan. Gagawing Lin. Anong ibig mong sabihin? Gagawin mong Lin ang apelyido ng anak ko. Isinasaalang-alang mo ba ang nararamdaman ko? Hindi ba't ginagawa ko ito para? Nagtatanong ako ng iyong opinyon. Sana'y pag-isipan mo ito ng mabuti. Walang dapat pag-isipan. Hindi ko maaring sumang-ayon. Yang lang, hindi ka ba pwedeng maging mas hindi makasarili? Bakit hindi ilipat ang rehistro ni Nian Nuan sa pangalan ni Lin Feng? Ano ang masama dito? Kaya maaari niyang ipamana ang ari-arian ni Lin Feng. Ang kayamanan ng anak ko ay kaya kong kitain. Kailangan bang ipamana ang sa iba? Ano ang gamit mo para kumita? O nakikiusap ka lang sa iba para sa utang?
Alam mo ba si Lin Feng, na bumili ng cake na ito ngayon, gaano ito kamahal? 300,000. Alam mo ba kung magkano ang gastos para sa kaarawang ito? May pera ka ba? Malapit na akong magkaroon ng pera. Kaya kong bumili ng cake na mahigit 300,000. Huwag kang mangarap. Tungkol sa paglipat ng rehistro ni Nuan, sana pag-isipan mong mabuti ulit. Mag-ayos ka na agad ng mga papeles. Zhu Nuan. Siguradong gagawin kong masaya si Nuan para sa isang masayang buhay. Kaya ko. Alam mo ba si Lin Feng, yung cake na binili mo ngayon, magkano kaya? 30. Bundok. Papa. Kuya lang. Meron ka bang merienda? Huwag mawalan ng pag-asa. May pagkakataon pa. Yang lang. Totoo bang lalaki ka? Kung lalaki ka, mag-ensayo ka. Kumuha ng unang pwesto at dalhin ang anak. Pandaigdigang motob. Dumarating na ang mapanganib na karera. Lahat ng mga racer ay pumirma na ng kasunduan sa kamatayan. Ang premyo para sa unang pwesto ay walang kapantay. Umabot na sa 5 milyon. Daan ng kamatayan. Ang buhay at kamatayan ay nakatakda. Sino ang makakakuha ng 5 milyong malaking halaga? Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Diretso na tayo sa laban. Walang masyadong salita. Diretso na sa laban. Anak, hintayin mo ako. Siguradong dadalhin kita pa uwi ni tatay. Numero 28. Malapit nang pumasok sa 6 na sunod-sunod na liko. Ito ang daang kamatayan. Ang pinakamapanganib na sunod-sunod na liko. Kampiyon ay mabubuo mula sa kanilang tatlo. 148 degree ay ang limitasyon ng temperatura ng langis. Siyentipikong Draper 28. Malapit na sa 6 na magkakasunod na kurbada, hindi siya bumabagal. Wala na ba siyang pakialam sa buhay? O talagang may ganap na tiwala sa sarili? Nangunguna na ang sasakyan 28 sa 6 na magkakasunod na kurbada. Panatilihin ang kontrol, huwag hayaang mag-lock ang differential. Pansinin ang sasakyan 28 sa ikatlong kurbada. Nagkaroon ng kakulangan sa pagliko. Bumagsak ang 28. Ang iba pang tatlo ay nakalagpas na. Mukhang hindi makakakuha ng kampyonato ang 28. Hindi ako pwedeng matalo. Naghihintay pa ang anak ko. Tumayo ka na. Gas pedal bro. Malapit na magkapantay ang bilis. Malapit nang ideklara ang panalo. Hindi tama. Ito ang ika-28. Anong nakita ko? Ika-28 na lumilipad sa lupa. Mahal, ang sertipiko ng paglilipat mo, at ang pasaporte ay nakuha na rin. Ngayon ay aalis na tayo papunta sa ibang bansa. Ayoko, dito na lang ako maghihintay sa tatay ko. Sabi niya sasakay siya sa akin. Naiayos na lahat ng gamit. Umalis ka na muna. Warm. Jili yuhay warm. Warm. Sabi ko sa kanya. Anak ha. Kailangan sumunod. Kung hindi, walang gustong magustuhan ka. Tanggalin mo yung sira mong suot. Ayoko.
Ulitin ko. Tanggalin mo ang sira-sirang damit na suot mo. Ayoko, binili ito ng tatay ko para sa akin. Tatay, ano ba ang maganda sa tatay mong walang kwenta? Kung sasama ka sa kanya, wala kang matitirhan. Nagsusuot ng ganyang kalumang damit, kumakain ng basura, hindi kita papayagang tawagin akong tatay mo. Yung tatay mo ay isang walang kwentang tao. Ayaw na sa'yo. Alam mo ba, impossible. Sabi ng tatay ko, pupunta siya para kunin ako. Bitawan mo ako. Paalis na ako. Bitawan mo ako. Tatay. Tara na. Mga kaibigan sa manunood, sa pagkakataong ito ng World Motorcycle Championship, kampiyon ng Death Track, yang lang. Ginoong Yang, maaari ko bang tanungin kung bakit napilitang tapusin ang kompetisyon na ito? Matapos kang mahulog, dapat malaman na sa kabila ng pinsala sa iyong proteksyon, kahit na kaunting pagkakamali, ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Dahil, ang anak ko, mga kaibigan sa audience, parang nandito na ang ating kampiyon. May tumawag, sandali lang tayo ah. Hello, bro, hindi maganda. Nakita ng mga tao natin si Lin Feng na lalaking iyon. Gusto niyang pilitin na dalhin si Nuan. Pumunta na sila sa paliparan. Ano? Pasensya na. Lin Feng, kung gagalawin mo ang anak ko, tiyak na pagsisisihan mo ito habang buhay. Lumabas ka dito. Bitawan mo ako, ayaw kong umalis ng bansa. Sabi ng tatay ko, pupunta siya para sunduin ako. Tumahimik ka. Akala mo gusto ko na dalhin ang isang bata sa ibang bansa, kung hindi dahil sa gusto ni Zunuan na isama ka. Hindi ka aalis, hindi siya aalis. Ako ang bahala sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, nandito si Zunuan sa loob. Pag akyat niya, magpakita ka ng tahimik. Kung magmumurahin ka, hindi tatanggihan ng tatay ko ako. Siguradong darating siya para sunduin ako. Huwag mong bitawan ako. Tumahimik ka na, huwag ka nang umiyak. Sobrang ayaw ko sa mga batang umiiyak. Umalis ka sa harap ko. Ayaw kong umalis, kasama ko ang tatay ko. Sigurado akong darating ang tatay ko para kunin ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag kang mangagat sa akin. Matapang mong kumagat sa akin. Warm. Huwag mong takutin ang tatay, ha? Doktor, tulungan niyo po ang anak ko. Nuan, sigurado akong gagaling ka rin. Tatay, kumita na tayo ngayon. Malapit na tayong makapiling ng masaya. Nuan, sigurado akong gagaling ka rin. Magpakatatag ka. Walang problema, sigurado akong gagaling ka rin. Warm. Ano ang tingin mo sa anak? Ano ang tingin ko sa anak? Ako, ikaw nga. Paano naman mabangga si Warm ng sasakyan? Yang lang, sa ganitong sitwasyon, huwag ka nang magpanggap. Ikaw talaga. Kung hindi ka nakipag-agawan kay Warm, paano pa kaya nangyari ang aksidente ni Warm? Ngayon, nasiyahan ka na ba? Sino po ang kamag-anak ng pasyente? Ako po. Doktor, kumusta na ang anak ko? Delikado ang kalagayan ng pasyente. Ginagawa namin ang lahat para ma-save siya. Sana handa kayo sa ganitong sitwasyon. Mga kamag-anak ng pasyente, sumama kayo sa akin. May ilang surgical procedures na kailangan ng pirma ng pamilya. Sige, pupunta ako. Dahil sa iyo lahat ito, si Nuan ay mababangga ng sasakyan. Lin Feng. Yang lang, nababaliw ka na. Dahil sa kanya, si Nuan ay mababangga ng sasakyan. Siya ang dahilan. Paano naman makakasama ni Lin Feng si Nuan? Alam mo ba kung ano ang ginawa ni Lin Feng kay Nuan? Gaano karaming pera ang ginastos? Paano niya naman maaring saktan si Nuan? Anong pakialam ko kung magkano ang ginastos niya? Walang ibang usapan. Yung gastos sa operasyon sa aksidente. Kailangan ng 300,000. Yung perang ito, tayo rin ang nagbayad, di ba? Ikaw, ano ang kaya mong gawin? Maliban sa sumigaw dito, ano pa ang kaya mong gawin? Yang lang, sobrang nasasaktan kami sa pangyayaring ito. Ngunit ang pangunahing responsibilidad ay nasa iyo. Kung hindi mo kinuha si Nuan sa akin, hindi sana siya nagkaproblema. Sasagupain kita. Si Nuan ay anak ko. Inalagaan ko siya ng 5 taon. Bakit ikaw pagbalik mo? Kailangan mo siyang agawin sa akin. Bakit? Dahil ako ang kanyang ina. Maaari kong ibigay sa kanya ang mas magandang buhay. Ako at si Lin Feng. Kailangan pang magbayad ng medical fee para kay Nuan.
Huwag ka nang magdagdag ng problema. Ang medical fee ng sarili kong anak, ako na ang bahala, hindi ko kayo kailangan. Ginoong yang ba ito? Nandito kami sa paliparan, natagpuan ang iyong motorsiklo, at ang 5 milyong premyo na nawala. Ayon sa pagsusuri, ito ay ninakaw ng mga tao na nakatingin. Maraming tao ang nagnakaw. Susubukan naming ibalik ito sa iyo. Ngunit maaaring kailanganin ng oras. Hindi ka ba pupunta kay Nuan-Nuan? Nakuha mo na ba ang bayad sa gamot? Nasaan ang pera? Ako. Maaari bang bigyan mo ako ng kaunting oras? Oras. Pag nakuha mo na ang pera, nanghina si Warm-Warm, naibayad ko na ang medical expenses ni Warm-Warm. Nagdagdag ako ng 1 milyon, para sa seguridad. Salamat talaga, itong pera. Para sa pamilya, anong pera-pera na yan? Tara. Sama ka ba? Hayaan mo siyang mag-isip-isip. Lumabas. Lumuhod ka. Langje, bumangga kay Nuan-Nuan na lalaki. Dinala ko na siya sa iyo. At yung si Lin Feng. Kung hindi dahil sa kanya, paano maaarok na mabangga si Nuan-Nuan ng sasakyan? Basta't magsalita ka. Mga kapatid, putulin niyo agad siya sa pira-piraso. Walang problema. Salamat sa pagpunta, mga kapatid. Umalis na kayo muna. Babalikan ko lang ang anak ko. Laoje. Ang Honggang ang pinakaulo ng underground sa buong South City. Basta magsalita ka lang. Ikaw ang pinuno ng Hongbang. Madali lang makuha ang kayamanan at katanyagan. Hanggang kailan ka magtitiis? Lin Feng, buti na lang at nandyan ka sa tabi ko. Kung hindi, hindi ko alam. Ano ang gagawin ko? Dapat lang. Doktor, ang kalagayan ng bata ay naging stable na. Maaaring pumasok ang pamilya para tingnan. CJ. Nuan-Nuan. Okay ka lang ba? Nandito ang mama. Walang takot. Saan si tatay? Nandito si tatay. Lin Feng. Hindi siya ang tatay ko. Lin Feng, pasensya na. Tinanggap ka ni Nuan-Nuan. Maaaring kailangan pa ng oras. Walang problema. Ngayon wala akong mood. Marami pang pipirmahin sa doktor. Uunahan ko na. Gising na ang anak ko. Gusto makipagkita sa ama. Gising na si Nuan-Nuan. Aalis na ako agad. Sandali. Maaari naman si Nuan. Pero tungkol sa sinabi natin dati, nailipat ang rehistro ni Nuan sa pangalan ni Lin Feng. Sana'y pag-isipan mo ulit. Nakita mo naman. Talagang nasa panganib ang buhay ni Nuan. Ikaw na tunay na ama. Hindi magagawa ang kahit ano. Sasabihin ko sa'yo, dahil sa Lin Feng, nahit si Nuan-Nuan ang sasakyan. Dahil sa kanya. At ngayon, pinapawalang sala mo pa rin siya. Ako. Si Lin Feng ang nagbayad ng 1 milyong medical expenses. Ibabalik ko sa kanya. Pero tungkol sa paglipat ng rehistro, huwag mo nang isipin. Sinasabi ko ba ay tungkol sa pera? Ano yun? Sabi mo na. Sige na, hindi mo pa rin maiintindihan. Nuan-Nuan, hindi mo na kailangang pumunta. Nasa special care unit siya. Hindi ka papapasukin kung wala akong pahintulot. Gising na ang anak ko. Bakit hindi ninyo ako pinapasok? Gusto kong makita ang anak ko. Ginoong Yang. Pakiusap, kalma lang po kayo. Ito ang espesyal na ward ng pasyente. Kung wala ang pahintulot ni Ginoong Zhu, hindi ka pwedeng pumasok. Yun ang nakahiga doon ay anak ko. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Pakawalan mo ako. Yang lang. Hanggang kailan ka magpapasaring? Narito ang ospital. Hindi ito pamilihan ng bahay mo. Ikaw ang dahilan ng aksidente ni Nuan-Nuan. Ang mga gastusin sa medisina ni Nuan-Nuan ay binayaran ni Lin Feng. Bilang ama ni Nuan-Nuan, ano na ang nagawa mo? Anong karapatan mong makita si Nuan-Nuan? Si Nuan-Nuan ay anak ko. Nagbigay ka lang ng isang spermatozoon. Yang lang. Naiintindihan ko na. Ikaw ay isang lalaking walang pananagutan. Hindi ko talaga ibibigay si Nuan-Nuan sa'yo. Ang rehistro ni Nuan-Nuan ay tiyak na ililipat sa pangalan ni Lin Feng. Subukan mo, Warm-Warm. Warm-Warm ang anak ko. Kung wala ang pahintulot ko,
Hindi niyo siya pwedeng dalhin. Kahit na ikaw pa ang ina niya, hindi pwede. Walang magagawa para sa kanya. Papasukin ko. Asawa. Siyang lang ang pangunahing tagapag-alaga ni Nunu. Kung wala ang pahintulot niya, mahihirapan kaming dalhin siya sa ibang bansa. Laging may paraan. Mayroon akong isang ideya. Sabihin mo kay Yang Lang na namatay si Nunu. Basta mapapayagan natin si Yang Lang. Akala ko patay na si Nuan-Nuan. Kapag sumuko na siya sa pagdikit, doon natin lihim na dadalhin ang bata sa ibang bansa. Pangarap, pangarap, Sally, pangarap, sagana. Zunuan, sasabihin ko sa iyo. Hindi ko kailanman isusuko ang anak ko. Hanggang hindi ko siya nakikita kahit isang araw. Mananatili ako dito araw-araw. Sa gitna. Ano ito? Ito ay... Ano ang ibig sabihin nito? Walang nagawa sa pagligtas kay Nuan-Nuan. Kahapon ng gabi. Nagsisinungaling ka. Sinabi mo sa akin kahapon ng gabi na okay pa si Nuan-Nuan. Ngayon, nawala na siya. Gusto kong makita si Nuan-Nuan. Yang Lang, maaari ka bang maging kalmado muna? Nawala na si Nuan-Nuan. Lahat tayo ay nalulungkot. Sana'y magdalamhati ka. Hindi ako naniniwala na nawala lang ang anak ko. Nasaan ang labi niya? Yang Lang, ikaw ang dahilan ng aksidente. Sino ang gusto mong ipakita na umiiyak ka dito ngayon? Ipinakita ko na sa'yo ang sertipiko ng pagkamatay. Huwag mo na akong istorbohin. Hindi ako naniniwala na nawala na ang anak ko ng ganito lang. Gusto kong makita ang bangkay. Gusto kong makita ang bangkay. Sabi ko sa'yo, wala kang karapatang makita si Nuan-Nuan. Sabi ko, hindi ako naniniwala, gusto kong makita ang bangkay. Yang Lang, paano mo nagawang humarap kay Nuan-Nuan? Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Nuan-Nuan. Bakit nabangga ng sasakyan ang anak ko? Mas alam mo kaysa kanino man. Gusto kong makita ang katawan ng anak ko. Huwag mo akong piliting ulitin ito ng pang-4 na beses. Yang Lang, wala ka na bang katapusan? Ipinakita ko na sa iyo ang sertipiko ng kamatayan. Ano pa ang gusto mo? Ngayon, ito na ang sinasabi ko. Hindi ka karapat-dapat na makitang si Nuan-Nuan. Lin Feng. Yang Lang, nababaliw ka na. Security. Dalhin mo siya palabas. Bitawan mo ako. Zunuan, bakit ayaw mong akong makita ng labi ng anak ko? May tinatago kang masama, di ba? Bitawan mo ako. Patay na ang anak mo. Ayaw kong makipagkita sa kanya. Wang Yi, alam mo ba kung bakit pagkatapos kong makalabas, hindi ako masyadong nakikipag-ugnayan sa mga lolo at lola na ito? Dahil natatakot ako na mapalayo ko ang anak ko. Gusto kong maging mabuting tao. Nakayapak ako sa lupa, nagbago na ako. Wala akong kinalaman sa mga nakaraan. Nilinaw ko na rin ang mga ugnayan sa mga dating kasama. Hanggang ngayon, naaalala ko pa ang araw na lumabas ako sa kulungan. Yung malalaking letra sa pinto ng kulungan. Magsimula muli. Ngunit, wala na ang anak ko. Langje. Hindi pa namin nakita ang katawan ni Nuan-Nuan. Tama ka. Si Zunuan at sila, hindi ako pinapayagang makita ang katawan ng anak ko. Kaya hindi rin ako naniniwala na ganito na lang nawala ang anak ko. Ngunit kung talagang nawala ang anak ko. Lin Feng. Sisirain kita ng piraso-piraso. Lin Feng, kamusta si Nuan-Nuan? Umiiyak na gustong makita si Yang Lang. Pinapainom ko siya ng sedative. Nakatulog na siya. Nakahanda na ang lahat sa paliparan. Sumakay na tayo sa sasakyan. CJ. Bumaba. Yang Lang, nababaliw ka na. Ano bang balak mo? Gusto kong makita ang anak ko. Wala na si Nuan-Nuan. Hindi ako naniniwala. Buhay ay kailangang makitang tao. Huminto ka.
Gaano ko na lang paulit-ulit na sinasabi. Wala na si Nunu. Lahat ito ay kasalanan mo. Kung may kahit kaunting hiya ka man, para kay Nunu, hayaan siyang makaalis ng ligtas. Pwede ba? Hindi ako naniniwala na ganito na lang ang anak ko. Yang lang, anong ginagawa mo? Patay na ang anak mo. Di mo maintindihan, no? Kung talagang namatay ang anak ko, siguradong gagawin kitang buo-buong piraso. Hindi nagbabago ang ugali. Maliban sa pakikipag-away, ano pa ang magagawa niya? Sa lahat ng taon na ito, wala pa rin siyang pag-unlad. Huwag mong sabihin na nawala na si Nuan-Nuan. Kahit nabuhay pa si Nuan-Nuan, hindi ko siya maipapasa sa'yo. Na isang gangsta, yan ang anak ko. Deserve mo ba? 18 taon na. Anong ginawa mo para kay Warm-Warm? Hindi mo pa nga kayang bayaran ang tuition ni Warm-Warm. Anong karapatan mong maging tatay niya? Warm-Jai. Parang hindi yata bagay sabihin yan kailang. Noong nakaraang araw, silang ay, halos mawala na ang buhay ko. Mahirap kumita ng 5 milyong piso. Nasaan ang pera? 5 milyon. Ilabas mo na. Nagkukunwari ka pa dito. Ano bang silbi nito? Kahit ang gamot ni Nuan-Nuan pa. Lahat ng ito ay si Lin Feng ang nagbigay. Siya ang tunay na ama. Ano ba talaga ang silbi niya? Walang nagsisinungaling sa'yo. Totoo ngang kumita silang sa 500,000. Malaki ba ang 500,000? Itong inutil na kapatid. Baka hindi mo alam. Sa iyong bibig, mas marami pang 5 milyon kaysa sa langit. Kaya kong kumita niyan sa loob ng isang buwan. Kung hindi dahil kay Lang Jie, ayaw niyang tulungan ang mga kapatid. Kailangan kong kumita ng tapat. Ano ka ba? Yung sinasabing mga banyagang elite. Paano sila makakapantay kay Lang Jie? Huwag mo ikumpara. Sapat na. Mga ahas at daga, iisa ang pugad. Magkaisa ang hangin. Tiyak na walang edukasyon ang tao. Yang lang. Ulitin ko sa'yo. Ikaw lang ang biological na ama ni Warm. Huwag mo na akong pilitin pa. Kailangan kong makita ang anak ko ngayon. Sa huling pagkakataon, bitawan mo na. May kabaong sa loob ng sasakyan. Walang problema. CJ. Beijing. Mainit-init. Anak. Anak. Papa, nasaan ka ba talaga? Hindi kita mahanap. Anak. Papa, sa loob ng ilang araw, sasamahan ka niya pa uwi. Ayaw mo na bang buksan ang kabao? Ang namatay ang pinakamahalaga. Okay. Wang Yi. Dalhin ang bata pa uwi. Yang lang, pinapayagan kitang makita si Nuan-Nuan sa huli. Pinapayagan ba kitang dalhin siya? Pinapayagan ba kitang dalhin siya? Mula pagkabata, ako ang nag-alaga sa bata. May problema ba kung ilibing siya sa tabi ko? May pera ka bang panggastos para sa isang maayos na libing para kay Nuan-Nuan? Hindi mo na kailangang mag-alala dyan. Wang Yi, dalhin mo ang bata pa uwi. Hindi pwede. Lumayo ka. Anak, itatakwil ka ni tatay pa uwi. Huwag kang mag-alala. Walang anuman sa loob ng kabao. Nakaayos na si Nuan-Nuan, may doktor na. Inilipat na sa paliparan. Hindi ba't hindi ito tama gawin? Pagkatapos ng lahat, siya ang tunay na ama ni Nuan-Nuan. Kuya lang. Nakaayos na lahat. 3 araw ng pag-aantay bago ilibing. Imbitasyon mula sa pangalan ng Honggang. Sa oras na iyon, sa South City, lahat ng kilala at may pangalan ay darating. CJ.
Salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Magpakatatag ka naman. Kung buhay pa si Nunu, siguradong ayaw niyang nakikita kang ganito. Wang Yi. Sinasabi ko ba sa'yo na parang napaka-fail ko na ba sa buhay? Kuya lang. Wala pa akong pera. Para sa isang disenteng libing ng anak ko, wala talaga. Buti na lang mga kapatid niyo ay may respeto sa akin. At pinayagan akong maging kuya. Kung hindi, hindi ko pa alam kung saan ko ililibing ang anak ko. Ang sama-sama ko talaga. Wang Ji. Ayaw nating may mangyaring masama kay Nuan-Nuan. Ngayon, ang pinakamahalaga ay mapalaya si Nuan-Nuan ng may karangalan. Ha! Pagkatapos, hanapin ang si Lin Feng na nakabangga kay Nuan-Nuan sa sasakyan. Magbayad ng halaga. Ano? May isang malaking tao sa Hongbang na magdaraos ng libing. CJ, naintindihan ko na. Zunuan, maghihintay tayo ng 3 araw bago umalis ng bansa. Sa South City, may isang malaking tao sa Hongbang. Magkakaroon tayo ng libing kung gagamitin natin ang pagkakataong ito para makipag-ayos sa mga importante sa Hongbang. Para hindi maging problema ang aming mga kumpanya sa ibang bansa. Sa pamumuhunan, Ningyan Nuan. Kung hindi ka sigurado, sasamahan namin si Nian Nuan at pupunta kasama niya. Sabi ng doktor, maganda ang paggaling ni Nian Nian. Hindi problema ang maglakad gamit ang wheelchair. CJ. Tita Zhou, gusto kong pumunta hanapin si Papa. Ayoko nang sumali sa libing. Abala si Papa ngayon. Kapag gumaling na si Nian Nian, dadalhin kanya makita si Papa. Okay ba? Dadaling ko si Nuan-Nuan sa banyo. Sige, pupunta na ako. Yung tungkol sa libing, mas maaga kang dumating, mas makikita. CJ. Yang lang, bakit siya nandito? Hindi niya malalaman na niloko ko siyang patay na ang anak niya, para hanapin ako at maghiganti. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng nandito. Sumisigaw sa akin. Kung hindi, mawawasak ang imahe ko sa Hongbang. Sa mga taong nasa mataas na posisyon. Yang lang. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang balak mong gawin. Lumabas ka na. Namatay ang anak ko. Hindi pa nga ako pumunta sa'yo. Ikaw pa ang unang lumapit sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nangyayari ba? Hindi pa ba niya alam na pinalalampas lang ang anak niya? Kung hindi pa niya alam na pinalalampas lang si Nian Nuan, bakit siya nandito? Mali yata. Paano siya nakapasok? Sa libing ng Hongbang, hindi lahat ay pwedeng sumali. Sinasabi ko lang sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Di ba't ako dapat nagtatanong sa'yo? Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Zunuan? Bakit hindi siya dumating? Alam mo na darating si Zunuan. Sa libing ng sariling anak. Hindi siya pumunta. Sayang, dati pa naman niyang sinasabi na mahal niya si Nuan. Kung hindi dumating si Zunuan, hindi na siya kailangang pumunta. Ikaw nga. Kasalukuyan akong may utang na dapat isaayo sa iyo. Lin Feng. Hindi ito kung ano ang gusto ninyo. Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay libing ng malaking tao ng Hongbang. Alam mo bang ngayon ay libing ng Hongbang? Ranggeje, anong plano mong gawin? Sabi ko na noon pa, kung mamatay si Nuan-Nuan, siguradong papatayin kita para makasama niya. Hindi yung batang yon. Namatay na si Nuan-Nuan, linisin mo ang bibig mo ng maayos. Kung hindi dahil sa'yo, na kailangan pang dalhin si Nuan-Nuan, masasagasaan ba ang anak ko? Kung hindi dahil sa'yo, magkakaroon ba ng problema si Nuan-Nuan? Yang lang, binabalaan kita. Huwag kang magulo. The dark they say. Tita Zhao, parang narinig ko ang boses ni Papa. Maling narinig ni Nian Nuan. Nakita ng tita ang isang kakilala. Maghintay ka dito sandali. Yang lang. Binalaan kita. Huwag kang gagawin ng walang plano. Ngayon ay malaking araw ng Hongbang. May nangyari na ba? Walang makakapagprotekta sa'yo. Talagang gusto kitang tulungan ngayon. Walang makakaprotekta sa'yo. Gusto ko talagang ipasama ka sa aking huling paalam. Para kay Nuan-Nuan. Pero ngayon, yang lang, binabaliw ka na. Gusto mong manakit, di ba? Lumaban ka sa akin. Zunuan.
Akala ko hindi ka na darating. Anong ibig mong sabihin? Kung dadalo o hindi, wala namang kinalaman sa akin. Anong ibig mong sabihin? Mainit na libing. Mainit na libing. Hindi ka ba nagsabi? Ito ba ang libing ng isang malaking tao sa Hongpang? Nga. Ngayon ang libing ng isang malaking tao sa Honggang. Ano ba ang sinasabi mo? Akala ko pupunta ka para dumalo. Sa libing ni Nuan-Nuan. Mukhang hindi pala. Pag namatay ang tao, lumalamig ang saa. Zunuan. Ang pumatay ay nasa harap mo. Kasama mo araw-araw. Pero hindi mo napapansin. Talagang napakabuting ina mo. Ngayon nandito ka. Hindi pa naililibing si Nuan-Nuan. Sa ngayon, hindi ko pa siya gagalawin. Yang lang, tumigil ka. Yang lang, huminto ka. Linawin mo ang sinasabi mo. Ano ang ibig sabihin ng ang pumatay ay nasa harap ko? Ano ang ibig sabihin ng magkasama sa kama araw-araw? Hindi ko ito pinapansin. Ano ba ang dapat kong linawin? Tungkol sa pagkamatay ni Nuan-Nuan. Hindi mo ba alam? Ako. Ayos lang ako. Huwag makinig kay Yang Lang na nagsisinungaling. Basta't ngayon si Yang Lang, hindi pa alam na hindi pa namatay si Nuan-Nuan. Matapos namin, sa libing ng malaking tao sa Hongbang, agad naming dadalhin si Nuan-Nuan sa ibang bansa. Mula ngayon, hindi na magkakaroon ng anumang kaugnayan kay Yang Lang. Tama. Pagkatapos ng libing, dadalhin si Nuan-Nuan sa ibang bansa. Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. Kuya, sino itong bata? Bakit siya? Ang laki ng pagkakahawig. Hindi ba ito multo? Walang multo dito sa mundo. Huwag kang magpaloko. Nuan-Nuan. Nuan-Nuan, bakit nandito ka? Nakakakilabot ka sa nanay mo. Tita Zhu, ako. Nuan-Nuan, hindi mo ba gustong pumunta sa libing? Sasama kita pa uwi, nanay. Zunuan. Zunuan, sandali ka. Hindi pa tayo nakadalo sa libing. Bakit ka nagmamadaling umalis? Hindi mo naman sinabi na nandyan si Yang Lang. Paano ko malalaman na nandyan siya? Tia Zhao, hindi ako pakikinggan. Dadaling ko na si Nuan-Nuan palayo ngayon din. Anong tulong o hindi tulong? Hindi ko talaga iniintindi. Ang gusto ko lang ay kasama ko ang anak ko. Hindi pero, doon tayo sa ibang bansa. Magmaneho. Hindi. Hindi mo pa alam ang tanong na ito. Ang dali lang nito. Galit na galit ka na sa akin. Sasabihin ko, isulat mo na. Tatay, bukas ay weekend. Sasamahan kita maghanap ng trabaho. Kuya lang, malapit na ang oras ng paglilibing. Pwede nang ilagay si Nuan-Nuan sa kabao. Hayaan mo ako. Makita ang huling pagkakataon ng anak ko. Tatay, ayokong iwan ka. Sino ang gumawa nito? Ito. Pagkatapos dalhin ang labi ni Nuan-Nuan, maliban sa iyo, walang sinuman ang lumapit. Maliban kung hindi talaga namatay si Nuan-Nuan, peke ang ibinigay sa iyo ni Zunuan. Zunuan. Tia Zhao, hindi mo ba sinabi na pagkatapos ng libing, isasama mo ba ako para makita si tatay? Nasa ibang bansa ang tatay mo. Pag nakalabas tayo ng bansa, makikita na natin siya. Kuya lang, sinuri ko ang mga record sa ospital. Peke ang sertipiko ng pagkamatay ni Nuan-Nuan. Ipinakita rin ng kiki sa lamay na totoong dumaan si Nuan-Nuan. Si Zunuan ang nagdala nito. Bukod pa rito, hinabol ng mga kaklase ang sasakyan ni Lin Feng. Papunta na sila sa labas ng bayan. Hindi pa sigurado kung sa paliparan. Ipapadala ko na sa iyo ang kanilang ruta. Nasa iyo na iyon. Uunahan ko na muna. Tawagin mo lahat ng mga kapatid mo. Lahat ng hukbong dagat, lupa at hangin ay intercept. Hindi pwedeng makuha ni Lin Feng. Ang anak ko palabas ng bansa.
Auntie Zhu, totoo bang nasa ibang bansa ang tatay ko? Tita Zhu, magsalita ka naman. Nasaan si tatay ko? Tita Zhu, niloloko mo ba ako? Hindi pala nasa abroad si tatay ko, di ba? Nuan. Hahanapin ko si tatay ko. Hindi ka nasaktan, di ba? Taziu, nasaan na ba talaga ang tatay ko? Kung di mo sasabihin, pupunta ako mismo hanapin. Ayaw kong paniwalaan na iiwan niya ako. Umalis siya sa bansa mag-isa. Sigurado akong hindi na niya ako mahahanap, kaya hindi siya dumating para makita ako. Taziu, wag mong pigilan ako. Tita Zhao, ilang ulit ko nang sinabi sa'yo, ako ang nanay mo. Kailan ka ba magkakaroon ng lakas ng loob na tawaging mama ako? At tungkol kay Yang Lang, ano ba talaga ang meron siya? Karapat dapat kang mag-alala tungkol sa kanya. Tia Zhao, ako ang nanay mo. Zhu Nuan, dadalahin muna namin siya sa ibang bansa. Pagdating namin doon, kahit gusto niyang hanapin si Yang Lang, hindi niya siya mahahanap. Kapag tumagal na, natural lang na makalimutan. Ayoko ng isa. Warm. Pasensya na, patawarin mo ang pagiging makasarili ng nanay mo. Pero kung sasama ka kay Yang Lang na pulubi, masisira ka. Tara na. Anak. Zhu Nuan, pakawalan mo siya. Tatay. Zhu Nuan, pakawalan mo siya. Anak, huwag kang matakot. Tatay mo na ang sumundo sa'yo. Zhu Nuan, ibalik mo ang anak ko. Yang Lang, bakit ikaw pa rin? Bakit lagi ka pa rin sumisilip? Una pa lang, sinira mo na ako. Hindi ako nakadalo sa libing ng malaking tao sa Hongbang. Ngayon aalis na ako ng bansa. Parang kagaya ka ng makapit na plaster. Ano bang talaga ang gusto mong gawin? Gusto kong gawin ano? Hindi niyo ba ako niloloko? Sabi niyo bang patay na ang anak ko? Mula simula hanggang dulo, gusto ko lang maibalik ang anak ko. Zhu Nuan, I want my son back. From now on, I have nothing to do with you anymore. Nian Nuan is my son. Zhu Nuan, do you really love Nuan? Of course I do. Kung mahal mo si Nuan, bakit hindi mo iniisip ang nararamdaman ng anak natin? Pinilit mo siyang kunin mula sa akin. Naisip mo ba kung paano mabubuhay si Nuan kung mag-isa siyang nasa ibang bansa? Ibalik mo ang anak ko sa akin. Ayaw na kitang pakialaman kung aalis ka man sa ibang bansa o sa ibang lugar. Hindi na kita papakialaman. Ibabalik ko na sa'yo. Anong panggagastos mo? Kasama si Warm, maliban sa pagtitiis, anong magagawa mo pa para sa kanya? Magagawa mong ibigay ang lahat ng bagay para sa anak mo. Ngayon, magagawa ko na rin. Magagawa mong ibigay ang lahat ng bagay para sa anak mo. Ngayon, magagawa ko na rin. Ano nang ibibigay mo? Magdadala ng pagkain sa labas. O kaya imangolekta ng proteksyon. Tama nga, siguro ngayon, wala ka ng taong kukuha sa'yo kahit mag-deliver ka pa. Wala na sigurong kukuha sa'yo kahit mag-deliver ka pa. Sabi mo nga, Zhu Nuan, kailangan ba talagang masaktan ng ganito ang tao kapag nagsasalita ka? Sinasabi mong nakakasakit ako. Gusto ko lang naman na mabuhay ng maayos si Nuan. Ano ba ang mali ko? Yang Lang, kung talagang mahal mo si Nuan, ibibigay mo siya sa akin. Pakiusap na, pakawalan niyo na siya. Nagtanong ka na ba kay Nuan? Gusto ba ni Nuan na sumama sa'yo? Dad, ayaw kong iwan ka. Si Nuan ay sobrang bata pa. Ano ang alam niya? Ikaw ang nagpilit na agawin si Nuan mula sa akin. Ako ang kumuha kay Nuan mula sa'yo. Kasama ko si Nuan at namuhay ng 5 taon. Hindi kasama ka. Hindi ko lang maintindihan. Bakit pagbalik mo, gusto mong paghiwalayin kami mag-ama? Nasa'yo na ang bahala. Ngayon talaga, dadalhin ko si Nuan. Siya ang anak ko. Imposible, wag mong subukan. Kapatid Feng, ang oras ng biyahe ay dumaan na. Kailan tayo aalis? Yang Lang, ibibigay ko na sa'yo ang huling pagkakataon. Kung magpapatuloy ka pa ring manhid, huwag mong sisihin ako kung gagamit ako ng puwersa. Malaya kang subukan. Lane Feng, ikinaladkad mo ang anak ko na mahit ng sasakyan. Hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Humihingi ka pa ng pabor, ibalik mo ang anak ko. Yung mga nakaraan, para sa akin, parang walang nangyari. Kung hindi, paano pa? Hindi mo ba naiintindihan ngayon, na lahat ng tao dito ay sa akin? Tatay, tulungan mo ako. Tatay, pakawalan mo ako. Tatay. Warm. Huwag sisihin si nanay. Gusto mo pa bang magkaanak? Hindi ko talaga hahayaang dalhin ni Warm ang anak. Tatay. Tia Zhao, sasama ako sa inyo. Huwag mo siyang saktan, tatay. Sasama ako sa inyo. Lin Feng, tigilan mo na. Munting bata,
Nanghihingi ako sa'yo, papalampasin kita ngayon. Ibalik mo ang anak ko. CJ. Ngayon, titingnan ko kung gaano ka katatat. Tatay. Kuya lang. Lin Feng, naghahanap ka ng kamatayan. Lin Feng, binibigay mo ang buhay mo. Ako ang magbibigay ng buhay ko. Hindi ka talaga naniniwala na matatakot ako sa inyo mga gangsters. Sa libing ni Hong, dahil wala akong kasama. At isa pa, dahil natatakot din ako na maapektuhan ang pagtingin niya sa akin bilang boss ng Hong. Kaya hindi na lang kita binabalaan. Takot na maapektuhan ang imahe mo sa mga tao sa Hongbang. Sa puso nila, alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Kanino ba ang anak niya? Anong ibig mong sabihin? Sino ba siya sa Hongbang? Pangalan niya ay Lin. Sasabi ko sa iyo ng totoo ngayon. Ang libing na inorganisa ng Honggang ngayon ay para sa anak ni Brother Lang, na inorganisa ni Nuan. Brother Lang, ang tunay na pinuno ng Honggang. Siya ang boss ng Honggang. Kaya kayo lahat ay miyembro ng Honggang, di ba? Mukhang madali ba akong lokohin? Yang lang talaga namang hindi ko inasahan. Nagagamitin mo ang anak natin para sa custody ni Nuan. Para magluto ng ganitong malaking drama, hindi mo man lang kayang bayaran ang tuition ni Nuan. Paano ka makikipag-ugnayan sa malaking grupo ni Hongbang kung hindi ka makakaya ng ganitong kalaki na iugnay sa akin? Walang kinalaman noon. Pagkatapos kong makalaya, gusto ko lang mabuhay ng maayos kasama ang anak. Bigyan siya ng magandang kapaligiran sa paglaki. Pero sinabi mo sa akin na namatay si Nuan. Hindi ko man lang mabigyan si Nuan ng pera para sa disenteng living. Wala talaga. Pero salamat sa mga lolo't lola na ito na naaalala pa rin nila ang nakaraan. Pinapahalagahan nila ako. Binigyan nila ako ng posisyon bilang lider ng Hongbang. Upo muna. Ganoon pa rin ang sinasabi ko. Ibalik mo sa akin ang bata. Yung mga nakaraan, pwede kong hindi na lang sagutin. Parang totoo pa ang sinasabi mo. Akala mo mapapaniwala ako. Ikaw na isang taong kahit delivery, wala pang nakakaaliw. Ngayon sinasabi mo pa na ikaw ang pinuno ng Hongbang. Yang lang, huwag ka nang magpanggap sa sarili mo. Hindi ko talaga papayagang dalhin mo si Nuan. Kung ayaw mong dalhin siya ngayon, pasensya na. Ito ba ang iyong pinili? Sabi ko na, hanggat ayaw ni Nuan, walang sinuman ang makakakuha sa kanya. Alisin mula sa aking tabi. Tatay, ni Nuan, patawarin mo ang pagiging makasarili ng nanay. Ang manatili sa tabi niyang lang ang makakasama sa iyo. Hindi kayang titigan ni nanay na magiging ganyan kang gulo tulad niyang lang. Hindi kita kailanman susukuan, Nuan. Marahil ay galit siya sa akin ngayon. Ngunit sa hinaharap, tiyak na magpapasalamat siya sa akin. Sa desisyong ginawa ko ngayon, wala nang dapat pag-usapan pa. Wang Yi, ang pag-agaw ng tao ay tama. Tara na, mga kuya. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Huwag, Tia Zhou. Ayoko umalis kay tatay. Anak. Kuya lang. Tatay. Lang. Kuya lang, tatay. Alang. Tatay. 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 Gising na. Tatay. Ako. Warm. Okay ka lang ba? Halika, tignan ko kung nasaan ang sugat. Tatay, anong sinasabi mo? Ayos lang ako. Good, walang problema. CJ, sama ka sa tatay pa uwi para kumain. Bansa. Tatay, magising ka. Tatay. Gising na, tatay. Lumayo ka. Zunuan. Anong ibig mong sabihin? Silang Jay ay para mailigtas si Nuan. Nabangga siya ng kotse at naging komatos. Hindi pa siya gumagaling at gusto mong dalhin ang bata. Nakarinig ka na rin sa doktor. Vegetative state. Ang posibilidad na gumising ay napakaliit.
Sa ngayon, wala siyang paraan para alagaan si Nuan-Nuan. Hindi ko rin pwedeng iwan si Nuan-Nuan dito. Paano kung magising si kuya lang at hindi makita ang anak? Alam mo kung gaano siya kabahala. Gising na. Talaga bang gagising siya? Talaga bang gagising siya? Siguradong gagising ang tatay ko. Tia Zhao, mananatili ako para alagaan ang tatay ko. When? Tatay, kumain ka muna ng kaunti. Sabi ng doktor, kailangan kumain ka kahit kaunti. Kung puro nutrients lang ang ibibigay, hindi kakayanin ang katawan mo. Tatay, kailan ka pa magigising? Nagbayad na si Uncle Wang ng hospital bills para sa'yo. Pero medyo busy siya. Hindi pwedeng palaging nandito para alagaan ka. Tatay, sabi ni Tita Zunuan, naging vegetative state ka na, hindi ka na magigising. Hindi ako naniniwala dyan. Sa tingin ko, pagod ka lang. Matutulog ka lang, gigising ka rin. Kung sobra kang pagod, pwede ka pang matulog ng ilang araw. Pero siguraduhin mong magigising ka. Jiang, CJ. Gay. Ako. Ganito na lang ang titignan natin. Parang hindi maganda, ano? May hindi maganda ba? Gaano katagal kaya ang isang bata makakaya? Kapag hindi na niya kaya, yun ang panahon na dadalhin natin siya sa abroad. Pero may konting awa pa rin ako. Yuan, Konghi. Tita Zhao. Naghanap ako ng isang tagapag-alaga para kay Papa. Itong si Tita na ito, mag-aalaga siya kay Papa mula ngayon, okay. Ang tagapag-alaga ay espesyal na nag-aalaga ng tao. Siguradong mapapangalagaan niya si Papa ng mahusay. Si Nuan-Nuan ay sasama sa nanay niya sa ibang bansa. Okay lang ba? Gusto kong alagaan ang tatay ko mag-isa. Ayaw kong pumunta sa ibang bansa. Ayaw kong pagising niya. Hindi niya ako makita. Nuan-Nuan. Hanggang kailan mo siya aalagaan? Nasa vegetative state siya. Hindi siya magigising. Sigurado akong magigising siya. Tia Zhao, kung wala ka ng iba pang gagawin, pakiusap, lumabas ka na. Pakiusap, lumabas ka na. Ikaw. Nian-Nuan. Nainang, nasa'yo pa bang galit sa nanay? Hindi sinasadyang may mali si nanay. Halos mong mabangga ng sasakyan. Hindi sinasadyang may mali si nanay. Alam kong hindi sinasadya ni nanay. Hindi kita sinisisi. Pero ang tatay ay talagang nagligtas sa akin. Kaya siya naging ganito ngayon. Kung wala ang nangyari na ito, maayos pa sana ang tatay ngayon. Tita Zhao, may utang kang paghingi ng tawad sa tatay. Tatay, sinabi sa akin ng doktor ngayon na madalas kang kausapin para mas mabilis kang gumising. Ikukwento ko sa'yo ang isang kwento. Isang araw, sinabi ng mga batang baboy sa kanilang mga magulang, lumaki na kami. Tatay, gising na. Tatay, gising ka nga. Anong tinitingnan mo? Bakit parang? Tawag mo ako mula sa malayo. Nandito lang ako sa tabi mo, tatay. Huwag ka munang magluto. Kwento ka naman sa akin. Saan mo galing yan? Hindi ba ikaw ang bumili nito para sa akin? Ang kwento ng tatlong maliliit na baboy. Isang araw, sinabi ng mga baboy sa kanilang mga magulang. Kami ay lumaki na. Masyadong maliit ang bahay sa bahay. Pumunta sa labas at magtayo ng bahay na gusto mo. Paalam, mga baby. Daddy at mommy. Kong Suju. Kong, Yuan Fiu. Zunuan. Hindi na pwedeng ipagpabukas pa ang mga kumpanya sa ibang bansa. Kailangan na talaga nilang umuwi. Pero tungkol kay Nian-Nuan,
Nakita mo na rin. Sa ngayon, hindi siya makaalis kayang lang. Ayaw mong gumamit ng puwersa. Kailangan mo nang magpaalam. Ako. Mag-iisip pa ako ulit. Anong nangyari kay Nuan? Sobrang ba siya napagod? Baka ako na lang ang pumalit sa'yo. Uncle Wang Yi, naging masigasig na talaga ako. Sa pag-aalaga sa tatay ko, bakit hindi pa rin siya magising? May mga sugat sa likod ni tatay dahil sa pagkakahiga. Pakiramdam ko wala akong magawa. Hindi ganyan iyon. Napakagaling na ng ginawa ni Nuan. Hindi ito kasalanan mo. Tatay, dad, kailan ka ba magigising? Miss na kita. Ipadala mo sa akin. Kong, dako, siyam na kalangitan. Tia Zhu, ikaw ba yan? Nian Nuan, huling tanong ni Mama sa'yo, gusto mo bang sumama sa akin sa ibang bansa? May 10 milyong yuan sa card na ito. Ang password ay ang iyong buhay. Sa tingin ko, sa buong taon na ito, pampalubag loob sa kakulangan ng pagmamahal ng ina sa'yo. Nian Nuan, pwede mo ba akong tawaging ina? Sige na lang. Inay. Anong tawag mo sa akin? Mama. Nuan. Hindi na aalis si Mama. Kasama mo na lagi si Mama mula ngayon. Mama.